Hello po mga kaingat. Ngayon po yung first time namin pumunta sa hospital para magpa-check up sa oncologist. Tatanungin na po namin lahat kung ano po yung mga pag-process ng pagkikimo. So pag nandun na po kami, tignan po natin kung ano po yung mga pwedeng sabihin ng doktor, tsaka pwede namin mga itanong. Mga kaingat, nandito na kami sa office ng HMO para magpa-approve ng card para walang ma-charge na babayaran. So mga kaingat, wala pa yung yung doktor, pero nandito na kami sa hospital. Wala pa. So mga kaingat, nag-start na yung pagtawag ni Doc. Pangatlo kami, dumating siya ng 5:45, pero ang schedule niya is 4 to 6. So ito yung first namin humarap kay Doc para tanungin about sa mga sa chemo. Marami pang mga rito, mga outpatient. Siya, si Doc Odi Contafay, Internal Medicine and Medical Oncology, Adult Diseases and Cancer Specialist. Ayan. So yung mga kaingat, tumawag na sa messenger yung bunso namin. Ayan, kausap ni Mary. Tagal na namin dito, 3.5 hours na. Ubus na yung mga nagpapa-check up. Ayan, kanina dami-dami dito, pero ngayon ubus na. Kami-kami na lang. Anong oras kaya makakauwi? Pang-5 kami. Anong oras na? Magsi-7 na mga kaingat. 6:40 na. Pero kailangan magtiyaga para malaman namin kung ano yung mga pag-process ng pagpapakimo, tapos yung mga documents para makahingi kami ng tulong sa PCSO. Tatanong na rin namin lahat yon, tsaka yung advantage tsaka disadvantage, kung ano man yung mga dapat kainin, bawal at tsaka hindi. So tatanong na rin namin yun kay Doc, mga kaingat. Kahit pagod, kahit kanina pa akong 4 AM gising, okay lang. Kami na sunod mga kaingat. Tapos na yung si nanay. Kami na mga kaingat. Dito na lang, nakapatayo ka naman. Nakapatayo ka? Medyo Hinalayan na natin at baka may Ito po yung result, Doc, ng biopsy. may hinali ba kayo? Wala sa bituka, Doc. Wala po. Hindi nga namin. Pero wala ka naramdaman. Doc, ang naramdaman ko lang po nung una kasi siyang sumakit, Doc, July. Tapos po, nadaan siya sa, kasi puson po yung sumakit Dolphinal po, ininuman ko ng isa, nawala naman. Tapos po, nung mga the following month, parang monthly, meron akong feeling na LBM. Ganun po. So, July to ng 2023. Opo. So, July. Tapos, yung hypogastric pain. Parang sa puson. Opo, sa puson po siya nag-start. Tapos na yun kasi. Always na po siyang nag-LBM. Nang LBM ka na, anong month na? August? September. Opo, mga ganun. August, September po.
may monthly na akong parang hindi na okay yung bowel movement ko po. Kailan ka nagpatingin? Dito na lang. Nung na-ER na po ako October direct- 7, Doc. October na 7. Nagpa-check up kami. Tapos na ultrasound siya sa saan yun eh? Sa OB po kasi Sa ko OB? nagpa-check up kasi nga puson po yung concern ko. Ang sabi po ng OB ko, possible daw po yung sa tiyan ko, kaya may konting sakit kabag. Pina-request niya po ako ng TBS. The following day po, nagpa-TBS ako nung nagpasugod ako ng ER ng madaling araw, October 8. Normal naman. Normal naman po yung TBS ko. Ang ano po ng unang ospital na pinuntahan ko Sa sa ER, Bernardino. ano daw po, possible appendicitis or gallbladder. Okay. Pinapa-whole abdomen, ultrasound nila ako, Dok, pero hindi ko na kasi kaya talaga yung sakit. Gabi pa yung ultrasound nila, 9 p.m. Kumalis ka. Opo, nagpa-check po ako sa IM kasi nirefer ako ng OB ko. Yung IM po yung nag-decide na for admission daw po ako sa sitwasyon ko. Kailangan ko nga daw po whole abdomen. Eh, ang problema po kasi sa Bernardino, Kailangan pa daw i-swab test. opo, Tapos bago- i-isolate muna Wala kami akong for 2 room. days. Walang room. Kaya Kasi na- kasi daw yung swab test related daw po yun sa gastro. sa tiyan daw po, kaya may symptoms daw po ako. Eh syempre Doc, alam ko naman din na gagastos na naman ng malaki. Sabi ko, lipat nyo na lang kami. Sabi kong ganun. Kasi masakit na po talaga yung... Tapos nakausap po namin si Sheila. So nung nasa emergency na po kami, yun, dire-diretso na po yung process namin. Nasa admitting po ako, nasa emergency room po siya. Tapos, yun nga po, pinainom siya ni Doc nung pampalinis nung bituka para, kasi po na-ultrasound na po siya eh. Positive, may bukol sa, sa intestine. So after po nun, chinek na rin po ni Doc, sino yun? Sa gastro, Arellano. Kinolonoscopy. Kinolonoscopy. Kinabukasan po, yun nga po, yung nakita sa kanya. Kaya ako kasi tinatanong yung history mo. Kasi Yes po. yung staging mo, mataas ka agad eh, stage 3. Oo nga po to. Kaya ako tinatanong kasi parang hindi siya bago, baka matagal na to na hindi mo na napapansin. Ito po, Doc, yung picture. Yung po yung tinanggal ni Doc Lico. Dati 3 inches po yata yun. Kasi kung ang kwento mo ay, kwento mo, sabi mo, mga July lang. So, barely less than 6 months lang to. Di ba? Kung less than 6 months lang talaga to, tapos ganyan kagad ang staging niya, ibig sabihin nasa aggressive side siya. Di ba? Pero kung baka hindi mo naman din napapansin lang to, matagal na to. Baka, kasi minsan Kumbaga, sinasabi mo, kumbaga parang sabihin natin matigising ka lang. Kaya ang pinaka-first move natin, para hindi tayo magkamali sa decision ni ano natin, yun nga yung nire-record ko lang sa patient, nung magpa-PET scan ka. Kasi yung PET scan kasi, malalaman natin kung wala bang kumalat. Yes, Ibang Doc. parte ng yes, katawan. Doc, opo. Kasi yung nagiging next na decision dito, basically chemotherapy. Kaya lang, anong chemotherapy ang gagamitin sa loob? Yes, Doc. So yun yung ngayon, depende ngayon kung halimbawa, medyo meron tayong babantayan, baka triple drug protocol. Kaya kasi may mga triple drug protocol, may mga doublet protocol, may mga targeted protocol. Yes po, Doc. Depende dun sa kasi bata ka pa. Okay. Based nga po doon kay Doc Lico, yung natira pong intestine niya, malinis naman daw po. Yun nga po, nasa 19, apat po yung pero malinis na daw po yung intestine niya. Para daw sigurado, kasi nga, yung cancer cell is naked ay ba tawag doon? Para ma-prevent yung pag-spread niya. So, kasi, kaya, kasi nga, sabi ko nga, 3A target di ba siyempre, usually kung ito kasi mga ganito, yung mga 3A na to, kasi nakita namin ito mga pasyente, ang kwento niya ay 1 year na, 2 years na. Siguro, Dok, hindi ko lang din talaga So, yun nga, napapansin. baka nga, dati mo na itong napapansin, nararamdaman, kaya lang, hindi mo nga lang iniinda. akala sa puson lang or sa... baka naiwan lang.
Pero naka-colostomy ka, hindi? Makapulostomy po, Dok. Bagong opera na po. Magwa 1 month pa lang po ko sa... Anyway, sakto lang din naman kasi 1 month pa. Usually 4 to 6 weeks after surgery. Ang Ang chemotherapy. 4 to O kaya 6 naman, weeks. 4 to 6, diba? Kung 1 month ka, hindi 4 weeks ka na. So, pwede ka pang mag 2 weeks na magpahinga. Pero anyway, pwede naman maximum 8 weeks after surgery. Kaya siguro, kung halimbawa ka mga after 2 weeks from now, magpa-PET scan ka. Tapos PET scan. Follow up ka sa akin. Pag may result na, sakto na yun. 6 weeks. Saan 8 po, weeks. Dok, humihingi ng request ng ano tawag doon? PET scan? Diyan ka na Kay Doc. request, tapos pagawa mo sa National Kidney. Sa National Kidney. National Kidney. KP. Doon kasi maganda yung PET scan. Meron kasi iba pero parang PET scan. parang hindi kami masyado. Hanggang kampante ako ng sabi nagpapagawa National Kidney kayo sa Chinese. Doon, Doc, may babayaran ako dun sa PET scan dun sa National Kidney. Meron, pero patulong ka doon sa ano. Kasi yung mga pasyente na binibigay ko yung number. Opo. Please, Doc, please. Pwede kang makakahingi ng ayuda. Opo. Kasi nabi sa nabigyan na. Although kasi pag paubos na yung budget nila. Dok, Kasi actually, pera, ano na, patapos na yung Opo, taon. Dok. Pero baka meron pa sila natitira mga guarantee din. Yung pinaka-basic kasi na protocol sa chemo ng colon, nasa 40. 14, 40. 40. Ito, Ano po to? Silonjin? Pwede po silang sabay to? Inumin? magpipagpapat lang ka na kapag mga 30 ko na. 30 to 1 hour. Once a day ito. Ito, kung original, iyan naman po. Opo, original po to. Hindi mo na ako mas mobile. Photocopy ko na lang po to. Natulong ko kay Lenny, malaking tulong. Kasi yung isang pasyente niya sabi niya, tulungan daw. So, Ito kailangan namin po. Talaga, grabe, sagad. Sige. Pag ano, anyway, ano na. Maraming salamat sa iyo, Doc, sa lahat ng advice at lahat ng possible na pwedeng labanan yung pinagdadaanan namin. Tsaka thank you din sa advice para sa ate ko. God bless ka, Doc. God bless pa iyo at mabuhay ka. Sana marami ka pang matulungan na mga katulad namin na nasa ganitong kalagayan. So mga kaingat, tapos na po kaming ni Mary, check up. So kailangan talaga na i-chemo. May binili na po kaming mga vitamins. Kailangan Kailangan pa magpa-PET scan. pa magpa-PET scan, mga kaingat. Pasok na kami. Ground floor. Ano yun eh? Kailangan natin PET scan. PET scan? Para malaman ko kitang session, gaano katagal nagamutan yung gagawin